Tumambad ang 476 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa inspeksyon ng Bureau of Customs sa isang warehouse sa Tondo sa Maynila. Samantala, ikinabahala ng ilang ahensya ng gobyerno at transport safety advocates ang pagtaas ng bilang ng motorcycle-related fatalities sa bansa. Yan at iba pa sa Express Balita ni Gav Villegas. Suportado ng kilosang Artikulo 11 o mas kilala bilang Citizens War Against Corruption ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bumuo ng isang independent commission na siyang magsisilbing matibay na bantay laban sa korupsyon sa pamahalaan. Ayon sa grupo, naniniwala silang ang pagkakaroon ng isang malaya at makapangyarihang komisyon ay mahalagang hakbang upang maibalik ang tiwala ng taong bayan. Ngunit kanilaan niyang isinusulong na pawang mga eksperto may mataas na integridad at walang bahid ng interes sa politika o negosyo ang mamumuno dito. Nanawagan ng ilang ahensya ng gobyerno at transport safety advocates ng reforma kaugnay sa pagtaas ng bilang ng mga motorcycle-related fatalities sa bansa. Ayon sa Philippine National Police Highway Patrol Group at Metro Manila Development Authority, umakyat sa 36% noong 2023 ang bilang ng mga motorcycle-related road crashes mula 29% noong 2017. Mungkahi ng ilang eksperto, hindi sapat ang mga training para sa mga drivers. Kailangan din ayusin ang sistema ng kalsada na siyang ugat ng problema. Mas dadalas na ang pagbisita ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga care facility na nakarehistro sa Social Welfare and Development Agencies ng ahensya. Ayon kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, layon nito na di na maulit ang nangyari sa Subic Bay Children's Home Incorporated kung saan inabuso ang mga bata. Binigyan diin ng Malacanang na dapat maging independent ang susunod na magiging ombudsman, lalo na't isang independent body ito. Yan ang sagot ng palasyo sa naging pahayag ni Senator Amy Marcos na ipipilit umano na maging susunod na ombudsman si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla para maipakulong umano si Vice President Sara Duterte. Mas binigyan diin pa ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapahalaga sa mga kontribusyon ng healthcare workers sa bansa matapos aprubahan ng Department of Budget and Management ang dagdag na pondo para sa kanilang health emergency allowance. Karagdagang 6.7 billion pesos na pondo para sa naturang benepisyo ng mga kwalipikadong health and non-healthcare worker ang inaprubahan ng DBM. Alinsunod ang hakbang na ito sa direktiba ni Pangulong Marcos Jr. na bayaran na ang balanse ng health emergency benefits and allowances claims mula 2021 hanggang 2023. Maging informal income earners, pwede na mag-register sa Pag-ibig Fund at makapaghulog na 200 pesos lang kada buwan. Ayon kay Pag-ibig Fund Chief Executive Officer Marlene Acosta, kapag may 12 months contribution na, pwede na mag-apply ng housing loan sa Pag-ibig. Naharang ng Bureau of Customs ang tangkang paglusot ng 476 million pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isang warehouse sa Tondo, Maynila. Sa isinagawang inspeksyon, tumambad ang 70 vacuum-sealed transparent plastic packs na hinihinalang shabu na tumimbang ng humigit kumulang 70 kilo. Nakasilid umano ang kontrabando sa mga balikbayan boxes at sinabing nanggaling sa California, USA. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.